Hindi alam ni Lucas kung anong oras na iyon, pero nagising siya sa gitna ng gabi nang maramdamang may mali sa paligid niya. True enough, pagmulat ng mga mata niya ay nakita niyang bakante ang espasyo kung nasaan dapat nakahiga si Andrea. Isang buwan pa lang niya itong katabi sa kama, pero sanay na siya sa presence ng asawa hanggang sa puntong nararamdaman niya kaagad kapag tumayo ito kahit sandali lang. Mabilis siyang umikot para tingnan kung bukas ang ilaw sa banyo. Napakunot noo siya nang makitang nakasara naman iyon. "Andrea?" Tawag niya rito habang tumatayo sa kama. He didn't bother putting on a robe. Nakasuot lang siya ng pajama at walang pang itaas na suot na lumabas ng kwarto. Narinig niya ang tahol ni Adele sa kusina. Nakakunot noo pa rin sinundan niya ang kahol nito. "Adele, huwag kang maingay!" Napasigaw na wika ni Andrea nang makasalubong siya sa hallway. "What are you doing?" Natatawa niyang saad. Pagkuwan ay napatingin siya sa hawak nito. Lalo siyang napakunot noon nang makita ang cake na may maraming kandila. "Ang ingay mo kasi!" Asik ni Andrea sa aso. Naging tila maamo naman ang napagalitang aso at ikiniskis ang muka sa binti ng kanyang asawa. Binalingan siya nito. "Happy birthday!" Masaya na wika ni Andrea. Natigilan naman si Lucas. "Is it? Birthday ko ba ngayon?" Kunot noon niyang tanong. Kung totoo iyon, hindi ito ang unang beses na kalimutan niya ang okasyon. "Yes, 12 o'clock na. October 25 na. At birthday mo na." Malapad ang ngiting tugon nito. "Come on, hipan mo na." Kaya natagpuan niya ang sariling nakatingin sa dala nito. "Did you? Ikaw bang nag-bake nito?" Tanong ni Lucas. First time ko mag-bake at para sa asawa ko pa." She was smiling at him, her eyes shining with sincerity and affection. Naramdaman ni Lucas ang pamilyar na kilig sa kanyang puso. May gumawa na ba sa kanya nito noon? May gumising na ba sa gitna ng gabi para lang siguruhin ito ang unang babate ng happy birthday sa kanya? None of his girlfriends ever did that, and he had quite a lot. Not even his parents did that. He had never considered himself as a sentimental person, kaya hindi niya alam kung bakit. But his chest suddenly hurt. It felt so full, so warm. Parang gusto nitong magwala. Breathing shakily, hinawakan niya ang magkabilang pisngi ng asawa at idinikit ang noo rito. Ano na lang ang gagawin niya kapag wala na ito sa tabi niya? "You're really starting to scare me." Wika niya. "What?" Medyo naaalarma si Andrea. Kinagat niya ang labi pagkatapos ay marahan itong hinalikan sa labi. "Nothing. I think I'm just happy." "Okay." Anito. "Dali, hipon mo na." Excited nitong sabi. "Oops, mag-wish ka muna." Habol naman ito. Nakasandal pa rin ang noo rito. Mariin niyang ipinikit ang mga mata para sa kanyang kahilingan. He never really believed in his birthday wishes or Santa Claus or falling stars. Pero sa palagay niya ay niniwala siya kay Andrea. With her childlike faith and unreserved affection, he could not help but believe in her. He found himself wishing for his wish to come true. Humigit siya ng hangin at hinipan ang mga kandila. "Okay, let's eat it." Aya nito. "Doon tayo sa kitchen." Ngumiti si Lucas. "Okay." Kinuha niya rito ang cake at sinundan ito sa kitchen. "Teka, sandali lang." Anito saka tumakbo papunta sa kwarto. Napapabuntong hiningang inilapag ni Lucas ang cake sa mesa. Pagbalik ng asawa ay may daladala itong medium-sized box. "Surprise! Buksan mo na." Inilapag nito iyon sa harap niya. Umupo ito sa kanyang tabi at naghati na ng cake.
Lucas stared at his gift. Navy blue ang balot niyon at may silver ribbon. Maingat niya itong binuksan. He was planning to keep the wrapper itself. Mahirap kang hanapan ng regalo kaya naisip ko, I'd give you something I did myself. Sana okay lang. Itinaas ni Lucas ang tingin dito. She looked nervous. Hindi niya napigilan ang pagsilay ng isang ngiti. Inabot niya ito at tinampian ng halik. Thanks. Ano man ang regalo nito as long as galing ito sa asawa ko, he would love it. Nang matanggal ang balot, binuksan niya ang box at lumantad sa paningin niya ang laman. It was a knitted sweater. He remembered seeing it in a movie. Tuwing Christmas ay pulos knitted sweater ang regalo ng nanay sa mga anak nito. Do you like it? Narinig niyang tanong ni Andrea. Of course. Automatiko niyang sagot. Thank you. It's really nice. Dagdag niya. Gamit ang lahat ng sinseridad na kaya niyang ipunin. Nakita niyang nanginginig ang labi ng asawa. Napakunot noo siya. Hey. She burst out laughing. Lucas, ang halata mo nung magsinungaling. Bungis-gis nito. Natigilan naman siya. What? Nagulat niyang tanong. Hey, I was really serious. Insist niya, pero patuloy lang ito sa pagtawa. Napaawang ang mga labi niya. Hey, stop that. I was really trying to be nice here. Saway ni Lucas. Sorry. Tumuwid ito ng upo at binunasan ang luha na namuo sa mga mata dahil sa matinding pagtawa. That's a joke. Hindi yan ang regalo ko. Hindi naman ako ganun kasama. Bahagyang tawa pa rin ito. Kinuha nito ang isa pang box sa paanan nito at iniabot sa kanya. Here, itong totoong regalo ko. Anito ngingiti-ngiti. Hindi aaminin ni Lucas pero medyo nakahinga siya ng maluwag nang malaman iyon. Pero mukhang halata naman ito ang relief niya dahil bigla itong tumawa ulit. Ano, Andrea? Naiiling pero natatawa na rin niyang sabi. Maingat din niyang binuksan ang pangalawang regalo. Natigilan siya nang makita ang nasa loob niyon. Malapad itong ngumiti sa kanya. Remember nung pumunta ako sa office mo at lunchtime? You were taking a nap on your desk? I thought you might want a pillow. And I suppose nakakalimutan mo laging bumili kaya naisip ko. Yan na lang regalo ko. Kinuha niya ang unan mula sa box. Navy blue rin iyon gaya ng wrapper ng regalo. Sabi sa internet ay okay daw yan. It relieves shoulders, neck and back discomfort by allowing neck and muscle to relax completely. Ang galing, di ba? Pero ang pinakaastig, may 3-year warranty ang unan na yan. Bida nito sa regalo. Pero syempre, sa tingin ko mas magiging komportable ka pa rin kung sa couch ka matutulog. Pero dahil mukhang matigas ang ulo mo at mas gusto mong matulog sa desk lang, ayan, unan na lang. Paliwanag pa ng asawa. For a moment, wala siyang nagawa kundi titigan lang ang regalo nito. Then he broke into a nervous laugh. Wow! Mahinang saad niya. Bakit? Ayaw mo yung kulay? Pwedeng papalitan. Hindi na nito natapos ang sasabihin dahil kinabig na niya ang asawa at siniil ito ng halik sa labi. How is it possible that you seem to know exactly what I need? Wika niya rito. Hindi mahirap yun. You just have to be observant. Mayabang nitong tugon. Napatawa naman si Lucas. Wait, may isa pa akong regalo. Tumayo ito at may kinuha sa bulsa ng shorts. May inilabas itong isang maliit na papel. Isang limited 1-hour massage coupon. Mamasahihin kita for 1 hour. Bukas ng hating gabi ang expiration nito. So kung ako sa'yo, gagamitin ko na ngayon. What? That's unfair. Bakit 1 hour lang? At bakit bukas agad ang expiration? Protesta ni Lucas. Kasi magsisimula ng klase ko. Baka maging busy na ako sa darating na mga araw. Kaya hanggang ngayon lang ang offer. So grab it while you can. You know what? Tingin ko mas okay ka sa marketing kaysa sa accounting.
Well, sabi ng iba'y magtatagumpay din daw ako bilang beauty queen. Huwag kang maniwala sa mga yun. Ginugood time ka lang nila. Yeah, tingin ko rin. Sang-ayon nito. Grinning as well, hinila niya ito sa baywang at niyakap ng mahigpit. Maski anuman ang mangyari, hindi niya kailanman ipagpapalit ang mga sandaling kasama si Andrea sa kahit na anong bagay. Sigurado siya kung kailangan kunin ang lahat sa kanya at isa lang ang pwedeng itira, si Andrea lang ang pipiliin niya. Everything else can go to somewhere. All he needed was her, ang kanyang asawa. Niyakap niya ito ng mahigpit. Gusto mo, masahihin na kita ngayon? Sure. Malambing na saad niya. Her fingers started working their magic in the strained muscle of his neck and shoulders. Wow, where did you learn that? Wika niya rito. May short courses nun sa barangay namin sa pagmamasahe. Nag-try ako nun. Really? Ang tangi lang niya na naisagot. Muntika na siyang makatulog sa loob ng 1 oras sa pagmamasahe ng asawa. Nang matapos ito, parang ang gaan-gaan ng pakiramdam niya. Gusto mo maging taga-masahe na lang kita? I'd pay you the salary of a certified accountant. Tinaasan siya nito ng kilay. Ano? Pinahirapan ko ang sarili ko ng ilang taon sa pag-aaral ng accounting, pagkatapos magiging taga-masahe mo lang? Hindi na, uy. Akala ko lang naman ay makakalusot. Pilyong saad niya. Nginitaan siya nito at hinalikan ang kanyang noo. Thanks. Kapag di ako pumasa sa board exams ng 3 beses, pag-iisipan ko yan. Sandali, nakalimutan na natin yung cake. Umupo ulit ito at naghati ng malaking slice ng chocolate cake, saka ibinigay iyon sa kanya. Tikman mo. She looked at him expectantly. He smiled then took it. Kinuha niya ang kutsara at nag-slice ng medium-sized portion at dinala iyon sa bibig. Okay lang ba? Narinig niyang tanong ni Andrea. It's good, he said, smiling at her. Tila nakahinga ito ng maluwag. Thank God! First time ko mag-bake. Inalaglag pa atang maliit na peraso ng shell ng itlog dyan kanina. Kabadong tumawa ang babae at kumuha rin ito ng slice ng cake. Tingnan mo, nakatulog na si Adele. Turo nito sa aso habang kumakain ng chocolate cake. Napagod. Anya taking the last of his cake. Naghikab na rin si Andrea. Halika, matulog na rin tayo. Aya niya. Okay. Tinulungan niya itong iligpit ang mga platito at cake sa mesa. Pagkatapos ay nagsipilyo sila at bumalik na sa kama. Hinila ni Lucas ang pumot hanggang sa balikat nila bago hinapit niya ang asawa sa baywang palapit sa kanya. Sana magkatotoo ang wish mo. Wika ni Andrea habang nakayakap sa kanya. He kissed her forehead. Yeah, I hope so too. Saad din niya sa kanyakap ito ng mahigpit. Andrea, sama ka sa amin. Punta tayo sa bahay ni Alvin. Aya kay Andrea ng kaibigan niyang si Nancy. Next time na lang. Anya habang inaayos ang gamit sa bag. Gusto kong umuwi ng maaga. Naglakad na sila palabas ng classroom. Bakit? Di ba wala naman ang ate mo sa bahay? Ah, alam ko na. Kami na lang pupunta sa bahay niyo. Saad ni Alvin. Naku, hindi rin pwede. Ayaw ng mama kong maraming tao sa bahay. Kainis naman. Ang dami namang dahilan. Reklamo nito. Ayaw mo lang ata ako makasama. Come on, Andrea. Gano'ng katagal mo ba ako paghihintayin? 4 na taon na kitang nililigawan ah. Oo nga, pati sina Kate, Joy at Abby ay 4 na taon mo na rin nililigawan. Nakangiti na saad ni Andrea. Napapalatak na lamang ang lalaki. Inakbayan siya nito habang bumababa ng hagdanan. Nagbibiroan pa silang 3 habang naglalakad papuntang gate ng campus nila. Bakit ang daming tao sa labas? Kunot noong tanong ni Nancy nang malapit na sila sa gate. Oo nga. Wow,
Biglang napasipol si Alvin. Ganda ng kotse. Kunot noong sinundan ni Andrea ang tingin ng dalawang kaibigan. Nanlaki ang mga mata niyang makita ang isang familiar na sasakyan. Ano yan? May sinusundo ba siya rito? Narinig niyang tanong ni Nancy. Tingnan mo, Andrea. Ang gwapo. Mata palang panalo na. Hindi niya alam kung tatakbo ba siya papunta kay Lucas o magtatago. Nakasandal ang asawa sa rear end ng magarang sasakyan nito. He was wearing his usual corporate attire, jeans, polo and jacket. Pinagtitinginan ito ng mga taong dumadaan, babae man o lalaki. Parang di siya bagay sa lugar, no? Komento ni Nancy. Para siyang modelong tumalon mula sa billboard. She could not agree more. Nagtaas ng tingin ang asawa at nakita siya. At isang ngiti ang sumilay sa labi nito. Kainis? Andrea? Nakangiti siya sa akin. Tila kinikilig na saad ni Nancy. Dali, Nancy. Muntahan mo na. At nakangiting itinulak ito ni Alvin. Iwanan mo na kami ni Andrea. Nakaakbay pa rin sa kanya ang kaibigang lalaki. Napataas naman ang kilay ni Lucas nang mapansin iyon. Uy, pasaway ka. Saad ni Nancy at bumalik sa kanila. Andrea. Sabay na lumipad ang tingin ng dalawa niyang kaibigan sa lalaking naglalakad papalapit sa kanila. Andrea, tinawag ka ba niya? Bulong sa kanya ni Alvin. Huh? Huminto na sa harapan niya ang gwapo niyang asawa. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Gusto niya talagang umatras at tumakbo ng mga oras na yon. He smiled and touched her face. Maagang natapos ang trabaho kaya nag-decide ako na sunduin na kita sa school. Nakangiti na wika ni Lucas. Andrea, ikaw bang kinakausap niya? Bulong pa rin sa kanya ni Alvin. Obvious ba? Inahawakan pa nga yung mukha ng kaibigan natin. Bulong din ni Nancy. Lucas, ikaw pala. Awkward ditawan ni Andrea. Mabilis niyang hinagilap ang kamay nito para tanggalin sa kanyang muka. Nancy, Alvin, this is Lucas. Napakagat-labi muna ang dalaga bago nagpatuloy. Kaibigan siya ng brother-in-law ko. Andito siya para sunduin ako. Kasi pupunta kami sa bahay ng ate ko. Sige, una na kami. Bukas na lang. I love you guys. Mabilis niyang hinalikan sa pisngi ang dalawang kaibigan. Saka hinila si Lucas papunta sa kotse nito. Hey, the last time you checked, we're married. Hindi niya napigilan ang pagsigaw para hindi marinig ng iba ang sinabi ni Lucas. May nakita kong gagamba. Halika na. At hinila niya ulit ito papuntang kotse. What was that about? Tense na tanong ni Lucas kay Andrea nang nasa loob na sila ng kotse. Binuhay niya ang makina at pinaandar ang kotse. Helpless na napailing ang dalaga. Lucas, ano bang ginagawa mo rito? Huwag mo naman akong gulatin ng ganito. Nanatili siyang nakatitig sa daan. Ang totoo, alam niyang hindi magandang ideya ang pumunta sa school ni Andrea. After all, hindi alam kahit ng pinakamalapit na kaibigan nito na kasal na si Andrea. They agreed on that. Walang kailangang magbago sa buhay nila. Nagpakasal lang sila para sa ikatatahimik ng buhay ng kaibigan niya at ng ate nito. After 2 years, maghihiwalay sila. That was the deal. As far as her friends were concerned, she was still the same old single, sweet Andrea. Ipinarada niya ang kotse sa gilid ng kalsada. Hey, bakit? Narinig niyang tanong nito. Humigit siya ng hangin at hinilamos ang muka. Lucas, okay ka lang? Humarap siya sa asawa. Mababakas ang concern sa mukha nito. Do you like me, Andrea? Mahinang tanong ni Lucas. Nanlaki naman ang mga mata ng asawa. What do you mean? Muli ay humigit siya ng hangin. I was thinking, bakit hindi pa natin tutuhanin ang kasal natin? I think we like each other. Bakit hindi pa natin gawing totoong relasyon natin, Andrea?
Alam kong nagpakasal lang tayo para wag magulo ng relasyon ng ate mo at ng kaibigan ko. I know you're only 21. Alam kong kung hindi dahil sa mga nangyari ay hindi papasok sa isip mong magpakasal. But we're here now. At di pa natin tutuhanin. Let's do this for real, Andrea. Napaawang ang mga labi nito. Ibig mo bang sabihin, as in, husband and wife talaga? As in, parang forever na? Yes, husband and wife. And yes, I mean forever. Seryoso na saad ni Lucas. Pero Lucas, sigurado ka ba? Tanong ng asawa. Di ba, babaero ka? Natigilan siya nang marinig iyon. Ouch naman. Well, aniya, determinadong ipilit ang kanyang request. Ang totoo, I'm tired of playing around. Talagang bala ko na rin magpakasal at lumagay sa tahimik kahit noong bago pa tayo magkakilala. So you really don't have to worry about that. I won't cheat on you. I wouldn't dare. Pero bakit ako? Naguguluhang tanong ni Andrea. Napakunot noo siya. Bakit hindi ikaw? Bahagya itong natawa. Well, ano kasi? Hindi tayo bagay. Napataas ang kilay ng binata. Nag-flash sa isip niya ang eksena kanina sa gate ng school nito. The good-looking young guy's arm was draped over his wife's shoulder. Pareho ang age ng dalawa. Malamang pareho rin ng course, pati paraan ng pananamit ay pareho. May pakiramdam din siya na medyo pareho rin kung magsalita ang dalawa. She looked comfortable with the younger man. At hindi niya matanggap iyon. That's not true. Bagay tayo. Pagtatama ni Lucas sa asawa. Really? Tawa naman nito. Yes, really. Pilit niya. Masyado kang gwapo para sa akin. I can't help being good looking. Tumawa ito. Yes, hindi mo kasalanan yun. I'm serious. Pika niya. Hinila ni Lucas ito at marahang hinalikan sa labi. Kahit biro pa iyon, hindi niya gustong nasasabihang hindi sila bagay ni Andrea. Naramdaman niyang tinugon nito ang halik niya. Ngayon mo sabihin sa akin na hindi tayo bagay. Malalim ang paghinga. Muli niyang pinagdikit ang kanilang mga noo. You don't have to answer now. Ayoko madaliin ka, Andrea. Gusto ko lang sabihin na sa'yo ngayon. Muli niya itong dinampian ng halik sa labi bago umayos ng upo at binuhay ang makina. Naramdaman niya ang paghilig ng ulo nito sa kanyang balikat. Nakakadala ang offer mo? Wika ni Andrea. He smiled and kissed her hair. That's good to hear. Muli niyang ibinaling ang atensyon sa pagmamaneho.